bigyan natin ng linaw kabahagi ng ating pang-araw-araw na buhay, ang buwis, mga taxation at ang trade law. Ano nga ba ang layunin ng buwis? Paano ito nakakaapekto sa mamamayan? At ano ang mga pagbabagong hatid ng trade law? Sasagutin natin ang mga tanong na yan kasama ang mga reporter sa field at mga eksperto sa studio. Magandang araw mga kababayan. Ang unang tanong, ano nga ba ang buwis? Ang buwis ay sapilitang kontribusyon ng mga mamamayan sa gobyerno upang matustusan ang serbisyong pampubliko gaya ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Ito ang pundasyon ng pamahalaang moderno dahil sa buwis napapagana ang iba't ibang institusyon at programa. May iba't ibang uri ng buwis. Direct tax gaya ng income tax na direkta nating binabayaran at indirect tax gaya ng VAT na kasama sa presyo ng binibili natin. Hindi lang ito simpleng pagkaltas sa kita. Ito ay kabahagi ng ating responsibilidad bilang mamamayan upang mapanatiling umaandar ang sistemang panlipunan at ekonomiya. Bukod pa rito, ang buwis ay ginagamit upang mapondohan ang iba't ibang proyektong pambansa mula sa kalsada at tulay hanggang sa paaralan at ospital. Kaya napakalaga na maunawaan natin ang kahalagahan nito at kung saan talaga ito napupunta. Live tayo ngayon sa isang Zoom meeting at kasama natin ay isang profesor na eksperto sa batas at ekonomiya. Ma'am, ano nga ba ang pangunahing layunin ng pagbubuwi sa isang estado? Ang pangunahing layunin ng pagbubuwis ay para makalikom ng pondo ang gobyerno upang magampanan nito ang mga serbisyo sa publiko. Subalit, bukod dito, nagsisilbi rin itong instrumento ng fiscal policy, isang mekanismo upang magkaroon ng balanse sa pagitan ng pag-unlad ng ekonomiya at kontrol sa inflasyon. Halimbawa, kung masyadong mabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, maaaring gamitin ang buwis upang pabagalin ang sirkulasyon ng pera. Mayroon ding mga likas na limitasyon ang kapangyarihan ito. Una, ang buwis ay dapat lamang gamitin para sa public purpose. Hindi ito maaaring gamitin para sa pansariling interes. Pangalawa, hindi pwedeng magkaroon ng double taxation sa parehong entity para sa parehong layunin. Pangatlo, kailangan ito ay itinatag ng batas. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng ipatupad basta-basta ng sino man. Mayroon ding mga procedural limits tulad ng due process at equal protection under the law. Hindi rin pwedeng i-delegate basta-basta ang kapangyarihang pagbuwis sa Pangulo, maliban na lamang kung ito ay sakop ng mga probisyong nakasaad sa Local Government Code. Ang mga lokal na pamahalaan ay may sariling taxing powers, ngunit ito ay limitado rin ng pambansang batas. Sa kabuuan, ang taxation ay isang sagradong kapangyarihan ng Estado na dapat gamitin sa paraang makatarungan at may pananagutan. Maraming salamat po sa impormasyon na inyong binahagi. Sana maraming matutunan ng ating mga manonood. Yun lamang po. Ngayon naman, makakasama natin ang isang tax analysis. Ano po ang opinion niyo sa trade law? Ang trade law o tax reform for acceleration and inclusion ay isang malaking reforma sa ating sistema ng pagbubuwis. Layunin itong gawing mas makatarungan at mas simple ang tax system habang pinapalawak ang revenue base para sa mga proyektong pang-infrastruktura. Sa ilalim ng batas na to, maraming empleyado ang hindi na kailangan magbayad ng income tax kung sila ay minimum wage earners at bumababa rin ang buwis sa gitnang tuwid. Subalit, isa sa mga pinaka-controversial na bahagi ng trade ay ang pagtaas ng excise tax sa langis at iba pang produkto gaya ng sugar and grapes.
Ito ang nagtulak ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin, lalo na ang mga transportasyon at pagkain. Bagamat tumaas ang kita ng gobyerno, ramdam naman ito ng mga mamamayang mababa ang kita. Ang layunin ng batas ay long-term development, pero ang short-term impact ay malaking hamon lalo na sa Maynila. Kung titignan sa macro perspective, kailangan ng bansa ng dagdag na pondo para sa build, at iba pang social services. Pero kung walang sapat na social safety nets gaya ng unconditional cash transfers, lalong mahihirapan ang pinakamaralita. Kaya mahalaga ang pagbalansing pagsusuri. Hindi sapat na may magandang layunin, kailangan din siguraduhin na patas ang implementasyon. Ayun, nakuha din natin ang nais natin malaman tungkol sa buwis. At sa tingin ko ay bibigay iwanag ito sa mga mamamayan na nanonood sa atin ngayong araw. Ikaw ba? Anong masasabi mo sa ulat ng ating tax analyst? Di lang pala natin alam na kasama din pala sa buwis ang ating binibili sa mga palengke. So kaya mga kababayan, tayo ay mag-aral patungkol sa buwis at maging matalino. Muling kami ay nagpapasalamat sa ating tax analyst sa Miss Francine. Maraming salamat. Magandang araw. Ngayon naman, kakamustahin natin ang isang kababayan tungkol sa binabayaran na buwis. Narito ang isang panayam sa isang mamamayan. Magandang hapon po ate. Maaari po ba kayo ma-interview? Ano po masasabi niyo sa buwis na inyong binabayaran ngayon? Sa palagay niyo po ba ay makatuwiran kung ito ay dadagdagan? Sa opinion ko in some point siguro papayag ako na madagdagan. Sana yung mga tax na ano natin, kailangan mapunta sa tamang yung pupuntahan kasi di ba alam mo ng panahon ngayon. Tsaka dapat mas kung para sa akin mas dapat yung mga minimum na sahod or kita sa mga dapat yun mas taasan kaysa mga low na sahod. Hindi naman lahat minimum ang sahod dapat doon. Hindi sila masyadong tataasan yung tax na nabayaran. Ngayon naman po ate, sa tingin niyo po ramdam ba ninyo ang benepisyo ng buwis na inyong binabayaran? Parang hindi. Parang hindi kasi sa reality kasi ngayon masyadong yung pandemics talaga. Ako kasi bumuboto na ako eh. Kita-kita talaga yung mga nangyaring corruption ngayon kaya hindi mo mafe-feel na yung mga tax wala talaga. Maraming salamat po ate. Thank you po. Balik sa iyo dyan sa studio. Sa kabila ng mga diskusyon sa buwis at train law, mahalagang maunawaan na ang pagbubuwis ay hindi lamang tungkol sa koleksyon ng pera. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng mamamayan at estado. Isang social contract na nagpapahintulot sa pamahalaan na gamitin ang bahagi ng ating kita para sa kolektibong kapakanan. Ngunit gaano nga ba ka-epektibo ang sistemang ito sa Pilipinas? Ayon sa 2023 data mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR, 87% ng kita ng gobyerno ay nagmumula sa buwis. Ngunit sa kabila nito, nananatiling hamon ang tax compliance. Marami pa rin ang hindi nagbabayad ng tamang buwis. Isa sa mga dahilan ay ang kakulangan ng tiwala sa pamahalaan at sa kung paano ginagastos ang pera ng bayan. Sa ilalim ng saligang batas ng 1987, malinaw na isinasaad sa Article 6, Section 28 na ang buwis ay dapat patas at ayon sa kakayahan ng bawat isa. Ang ibig sabihin nito, mas malaki ang kita, mas malaki ang kontribusyon. Ngunit ito ba ang nangyayari ngayon? Ang train law
na nais magbigay ginhawa sa mga manggagawang may mababang kita ay naging kontrobersyal dahil sa mga kasamang excise tax. Ayon sa Department of Finance, nakalikom ang gobyerno ng halos 140 billion pesos sa unang taon ng train law. Ngunit, ayon sa ilang economic think tanks tulad ng Ibon Foundation, halos 60% ng epekto nito ay ramdam ng mga nasa low-income bracket. Sa sektor ng transportasyon, ang pagtaas ng presyo ng langis ay hindi lang naging pasanin ng mga jeepney driver, kundi ng bawat Pilipinong sumasakay araw-araw. Kaya't naging daan ito sa panibagong panawagan para sa mas maayos na subsidies at mas progresibong tax reforms. May mga panukala ngayon sa Kongreso na magbigay ng tax relief sa maliliit na negosyante at palakasin ang koleksyon sa mga high-earning professionals at online platforms. Sa digital economy ngayon, mas marami ang kumikita online, ngunit hindi pa rin nabubuwisan ng maayos. Ito ang isa sa mga tax gaps na nais punan ng mga bagong batas gaya ng proposed Digital Economy Taxation Act. Pero hindi lang batas ang solusyon. Kailangan din transparency at accountability. Ang taon ng budget ng gobyerno ay publikong dokumento na maaari nating itong silipin, suriin at tanungin kung saan napupunta ang ating kontribusyon. Sa huli, ang buwis ay hindi kaaway. Isa itong mahalagang instrumento para sa pagbabago at pag-unlad. Ngunit ang tanong, ginagamit ba ito ng tama, patas at may malasakit? Ang tunay na reforma ay hindi lamang nakasalalay sa Kongreso, kundi sa partisipasyon ng bawat Pilipino, mula sa pagbabayad ng tamang buwis hanggang sa pagiging mapunuri kung ito ba ay napupunta sa tama. Tatapos na ito sa pagbalik ng ating mga angkor. Salamat po. Mula sa pundasyon ng pagbubuwis hanggang sa epekto ng trade law, malinaw na nakabahagi ito ng sistema ng pampolitika at pang-ekonomiya. Ang kaalaman tungkol sa buwis ay hindi lang para sa mga accountant o abogado. Ito ay para sa mga Pilipino. Hanggang sa susunod, ito ang Balitang Bayan. Magandang araw.